Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa Radio Kwentong Takip Silim. Madalas sabihin na, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kabataan at ganda, kundi sa kanyang pagkatao. Sa paglipas ng kanyang kabataan, sa harap ng pinakamalaking pagkawala, sino ang nananatiling kalmado upang mapanatili ang kanyang dangal? At ang kwento ngayong gabi ay tungkol sa isang babae na ganoon. Isang asawang naglaan ng 30 dapu sa pinakamagagandang taon ng kanyang buhay sa kanyang asawa. Hindi kailanman naisip na magtaksil. Hindi kailanman nagtaas ng boses sa pagtatalo, ngunit sa huli, ang natanggap niya ay isang sugat na tila hindi niya kayang bumangon. Ngunit mula sa trahedyang iyon, isang lihim na inilibing sa loob ng mahigit 15 taon ang nabunyag, na nagpabago sa lahat ng paraan na hindi inaasahan. Nobyembre, nagsisimulang maging malamig ang gabi sa Manila dahil sa simula ng hanging amihan. Ang hangin sa labas ay umiihip sa mga magkakatabing bahay, nagdadala ng kaunting halumigmig. Pagkatapos ng ulan sa hapon, na nagpapagnanais sa mga tao, na umuwi na kaagad upang kumain ng mainit na hapunan at matulog. Ngunit sa oras na iyon, nakatayo pa rin si Aling Elena sa harap ng kwarto sa ospital. Hawak niya ang isang lumang stainless steel na food jar na naglalaman ng mainit na arroz caldo na bagong luto niya lang kanina, bago pumunta sa ospital. Siya ay 50 taong gulang, at ang kanyang buhok ay mayroon ng maraming puting hibla, ngunit laging nakapusod ng maayos sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang bata, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagpakumbaba. Ang klase ng pagiging mapagpakumbaba ng mga babaeng matagal nang sanay sa pagtitiis. Sa loob ng 32 taon bilang asawa, halos hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili. Ang mga tao sa kanyang edad ay karaniwang mayroon ng malalaking anak at maliliit na apo na nakakapit sa kanilang mga binti. At sa katapusan ng linggo, nagtitipon ang buong pamilya. Ngunit sa kanilang bahay, mula simula hanggang matapos, dalawa lang sila. Walang anak. Ang dalawang salitang iyon ay sumusunod sa kanya, tulad ng isang anino. Noong bata pa siya, tiningnan siya ng mga tao at umiling. Maganda nga ngunit baog naman. May kakulangan. Bilang babae, pagdating niya sa edad, muli namang nagbulungan ng ibang tao. Paano makakapanatili ng asawa ang isang babaeng walang anak? Mayroon pa ngang nagsabi sa kanya ng harapan, kung nag-ampon ka noon, sigurado may nag-aalaga na sa iyo ngayon. Narinig ni Elena ang lahat. Ngunit hindi kailanman sumagot. Nabuhay siya sa paraang kahit anong sabihin ng mga tao, basta't tahimik ang kanyang bahay. Sa umaga, namamalengke siya at nagluluto. Sa hapon, tumutulong siya sa pag-aayos ng mga damit sa patahian sa dulo ng eskinita upang kumita ng ilang libo bawat buwan. Pagdating ng gabi, naghahanda siya ng maligamgam na tubig para sa pagligo nito at dahan-dahang minamasahe ang mga paa ng asawa gamit ang langis upang maibsan ang pagod nito. Araw-araw, buwan-buwan, sinasabi pa nga ng mga kapitbahay na pinagpala siya. Ang kanyang asawa, si Mang Jose, ay dating nagbukas ng tindahan ng hardware sa Manila. Umunlad ang kanyang negosyo sa panahon ng pagtaas ng presyo ng real estate. Kaya nakabili siya ng isang 6 na pintong apartment na paupahan, bukod pa sa kanilang tinitirhan. Sapat ang kanilang pera, hindi man sobra ngunit komportable. Ito ang madalas sabihin ng mga tao. Tanging si Aling Elena lang ang nakakaunawa na sa kanilang kasal. Hindi siya kailanman tunay na minahal bilang isang asawa. Si Mang Jose ay hindi likas na malumanay. Siya ay mainiti ng ulo, dominante, at gustong siya ang nagpapasya sa lahat. Pinilit siya ng kanyang biyenan na sumubok ng iba't ibang tradisyonal na gamot at uminom ng mga herbal na lunas para sa hindi pagkakaroon ng anak na umabot sa punto na sumasakit na ang kanyang tiyan sa rami ng kanyang iniinom. Umupo lamang ang kanyang asawa habang naninigarilyo at sinabi, "Sige, tiisin mo lang muna. Gusto lang naman ni nanay na magkaapo tayo." May isang beses na sumakit ang kanyang tiyan at naospital siya. Bumisita lang siya ng kalahating oras at dali-daling umuwi dahil maraming customer sa tindahan. Ang maliliit na bagay na ito ay nagtipon-tipon
at naging malalaking puwang sa puso ng babae. Ngunit naisip pa rin ni Elena. Sige na, matagal na silang mag-asawa. Kung wala na ang pag-ibig, mayroon pa ring responsibilidad. Aling babae pa sa edad na ito, ang mangangarap ng anupaman. Hanggang sa araw na natuklasan ni Mang Jose na mayroon siyang advanced stomach cancer. Sa simula, sinabi lang niya na sumasakit ang kanyang tiyan at wala siyang ganang kumain. Gusto ni Elena na magpatingin siya. Nagalit siya at sinabi na maliit na sakit lang. Pinapalaki mo pa. 2 buwan pa ang lumipas. Nang sumakit na ng husto at hindi na siya makatayo, saka lang siya pumayag na pumunta sa ospital. Nang tawagin siya ng doktor sa pasilyo at sinabing hindi maganda ang kalagayan ng kanyang sakit kaya dapat siyang maghanda, nanatili si Elena na parang estatwa. Ngunit hindi siya umiyak. Kahit man lang sa harap ng kanyang asawa, regular siyang nagluluto ng arroz caldo, naglalaba ng damit, nagtatanong sa doktor tungkol sa bawat gamot, at nagpupuyat tuwing masakit ang asawa at hindi makatulog. Isang madaling araw. 3:00 ng umaga. Nakahiga si Mang Jose sa kama ng ospital at biglang tumingin sa kanya at sinabi, Elena, napakarami mong tiniis sa loob ng maraming taon. Iyon na halos ang pinakabihirang mabait na salitang sinabi niya sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngumiti lang si Elena ng mapait. Mag-asawa kami, bakit pa natin pag-uusapan ang mga bagay na iyon? Sa oras na iyon, hindi niya alam na ang tunay na unos ay nasa likuran pa. Nang gabing iyon, nang itulak ni Elena ang pinto ng kwarto at pumasok, natigilan siya. Sa loob, may isang babae na nakaupo sa tabi ng kama ni Mang Jose. Ang babae ay humigit kumulang 40 taong gulang. May bahagyang kulot na buhok, nakasuot ng cream-colored jacket, at may maliit na gintong pulsera sa pulso. Mas maayos ang kanyang hitsura kaysa sa karaniwang babaeng nasa edad. Ang dahilan kung bakit nanatili si Elena na walang kibo ay hindi dahil hindi niya kilala ang babaeng ito, kundi dahil alam niya na ito si Clara, na mahigit 10 taon na. Ang nakakaraan ay nagbukas ng isang sari-sari store sa tabi ng tindahan ng kanyang asawa. Noong panahong iyon, mahusay makipag-usap si Clara. Madalas ngumiti at nag-iisang nagpalaki ng kanyang anak dahil iniwan siya ng kanyang asawa upang magtrabaho sa malayo. Sa katunayan, nang nagkaroon ng mataas na lagnat ang anak ni Clara, si Elena pa mismo ang nagbantay sa tindahan. Pagkatapos ng ilang taon, lumipat si Clara at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. May nagsabing nagpakasal siya sa isang mayamang lalaki sa Cavite. May nagsabing nagbukas siya ng isang hardware. Hindi rin naman nagtanong si Elena. Ngunit hindi niya inaasahan na ang babaeng iyon ay magpapakita rito, sa tabi mismo ng kama ng kanyang asawa. Nang makita si Elena na pumasok, halatang nagulat si Mang Jose, habang si Clara naman ay unang tumayo at ngumiti ng natural. Dumating ka na ba, ate? Ang dalawang salitang ate ay tila magaan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit parang piniga ang kanyang puso. Inilapag ni Elena ang food jar ng arroz caldo sa mesa, at ang kanyang boses ay kalmado. Ano ang ginagawa mo rito, Clara? Ngumiti ng pilit si Clara. Nabalitaan ko po na may sakit si Kuya Jose, kaya dumalaw po ako. Agad na sumabat si Mang Jose. May mabuting kalooban lang ang tao. Tiningnan siya ni Elena, at ang tingin na iyon ang nagpatalikod sa kanya, nang hindi sinasadya. 32 taon bilang asawa. May mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin upang maunawaan. Madalas, hindi na kailangan ng ebidensya ang isang babae. Sapat na ang makita ang pagkalito ng isang lalaki. Hindi siya gumawa ng ingay. Hindi siya nagtanong. Tahimik lang siyang nagsalin ng arroz caldo sa mangkok. Naging tahimik ang silid, na naririnig ang tunog ng kutsara na tumatama sa gilid ng mangkok. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Clara. Agad na sumunod si Mang Jose. Mag-ingat ka. Matagal nang hindi narinig ni Elena ang malumanay na boses na iyon. Pagkasara pa lang ng pinto, nanahimik si Mang Jose nang matagal bago biglang nagsalita. Elena, may gusto akong sabihin.
Umupo si Elena. Sabihin mo. Iniiwasan ni Mang Jose ang tingin niya. Ang kanyang payat na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumot. Hindi na ako sigurado kung gaano pa ako katagal mabuhay. Tumigil siya at ang kanyang boses ay paos. May ilang bagay na ayaw kong ilibing kasama ko. Hindi maintindihan ni Elena kung bakit biglang nanikip ang kanyang dibdib. Tulad ng isang taong nakatayo sa harap ng isang bagyo na hindi pa niya alam kung gaano siya nito sasaktan. At saka sinabi ni Mang Jose ang isang pangungusap na nagpabagsak sa kanyang 32 taong kasal. Sa totoo lang, magkasama na kami ni Clara ng mahigit 15 taon. Tahimik lang si Elena. Hindi umiiyak, hindi sumisigaw, hindi nabibitawan ang mangkok sa kanyang kamay. Tulad ng sa mga teleserye, nanatili lang siyang tulala sa loob ng ilang segundo. At saka mahinang nagtanong, "At ano ngayon?" Lumunok si Mang Jose. Nagsimulang iwasan ang tingin niya. Si Clara, may anak na lalaki. Ang bata ay nasa grade 10 ngayong taon. Sika. Gusto ko, bago ako mamatay, ay maayos ang kalagayan ng mag-ina ko. Tiningnan siya ni Elena. At isang masamang pakiramdam ang dahan-dahang gumapang sa kanyang puso. Hindi niya alam na ang susunod na sasabihin niya ang magiging tunay na saksak na magpapalitaw ng isang babaeng buong buhay na nagtiis at sa huli ay hindi na niya kayang magtiis pa. At kinabukasan, nang ilagay ang mga dokumento ng lupa sa kanyang harapan, naintindihan ni Elena na may mga lalaki na kahit malapit na ang kanilang kamatayan ay iniisip pa rin ang kanilang sarili. Nakatitig si Aling Elena nang matagal pagkatapos ng sinabi ni Mang Jose. Sa labas ng bintana, lubusan ng gumabi sa Manila. Ang ilaw sa pasilyo ng ospital ay nagbibigay ng malamig na puting liwanag sa sahig, na lalong nagpapapagod sa lahat. Sa loob ng silid ng pasyente, naririnig lamang ang mahinang tunog ng bawat patak ng IV drip. Paminsan-minsan, ay sinasalita ng putol-putol na pag-ubo ng ilang pasyente sa dulo ng pasilyo. Ngunit ang nakapagtataka ay si Elena, ang pinakakalmado sa oras na iyon. May mga sakit na hindi dumarating sa paraang naiisip ng mga tao. Hindi ito bigla-biglaan. Hindi rin ito nagdudulot ng agarang pag-iyak. Ito ay parang may dahan-dahang humawak ng kutsilyo at hinihiwaan ang bawat balat at laman, masakit hanggang sa mawalan ng reaksyon ng isang tao. Tinitigan ni Elena si Mang Jose nang matagal bago mahinang nagtanong, "Ano ang gusto mong mangyari?" Bahagyang bumuntong hininga si Mang Jose, na parang nabawasan ang isang malaking pasanin. Marahil ay naisip niya na tinanggap na niya o hindi bababa sa magtitiis siya tulad ng ginawa niya sa loob ng 32 taon. Bahagya siyang sumandal at umupo. Mahina ang boses ngunit malinaw. "Pinakiusapan ko na ang abogado na ihanda ang mga papeles." Narinig ni Elena iyon at ang kanyang mga palad na nakapatong sa kanyang tuhod ay kusang humigpit. "Anong mga papeles?" Iniiwasan ni Mang Jose. Ang tingin niya, mga ari-arian. Tahimik si Elena. Nagpatuloy siya. Dahan-dahan ang bawat salita. Ngunit parang pinagplanuhan na. Ang 6 na pintong apartment na paupahan. Gusto kong iwan kay Clara at sa bata. Naging tahimik ang silid na parang yelo. Matagal bago nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Mang Jose. Nakaupo pa rin si Elena. Hindi nagtatanong muli, hindi nagagalit. Ang kanyang mga mata lang ang tila may malalim na nasira. Sa wakas, nagsalita siya. "At ako?" Natigilan si Mang Jose ng ilang segundo. At saka nagsabi, "Ang bahay na tinitirhan natin ay sa iyo pa rin. Hahatiin ko ang bahagi ng ipon. Wala kang anak at matanda ka na rin. Hindi ka naman gagasta ng malaki." Ang pangungusap na iyon ay magaan tulad ng hangin, ngunit pinigilan ang lalamunan ni Elena. 22 taon bilang asawa. 22 taon ng pagpupuyat at pagbangon ng maaga. Nang bagong bukas pa lang ang tindahan, wala pang kapital si Mang Jose. Siya mismo ang nagsangla ng kanyang hikaw sa kasal upang makabili ng paninda nang nakaratay sa kama ang kanyang biyenan ng halos 3 taon. Siya mismo ang nag-alaga, nagpunas ng katawan, nagpalit ng diaper,
nagpapakain ng arroz caldo. Nang nalugi ang kapatid ni Mang Jose sa negosyo at nagkautang, siya rin ang lihim na kumuha ng ipon at ibinigay sa kanyang asawa upang makatulong. Ngunit ngayon, sinabi niya sa kanya na dahil wala siyang anak, hindi na niya kailangan ng maraming ari-arian. Biglang natawa si Elena, isang mahinang tawa, sapat para mangamba si Mang Jose. Nakalimutan mo na ba? Tanong niya. Sa 6 na pintong apartment na paupahan na iyon, 3 ay nakapangalan sa akin. Nagkunot noo si Mang Jose. Mag-asawa naman tayo, kahit kanino pa nakapangalan. Tumango si Elena. Ah, kaya pala, kapag oras na ng paghahati, sa iyo na ang lahat. Nagsimulang mainis si Mang Jose. Marahil ang sakit ang nagpapabilis ng kanyang pagkaubos ng pasensya. Sumimangot siya, Elena. Ngayong may sakit ako, hindi mo ba ako kayang unawain? Gusto ko lang namang maayos ang kalagayan ng anak ko. Ang 2 salitang aking anak ay tila sinasadya para bigyang diin. Tiningnan ni Elena ang lalaking nakahiga sa harap niya. Ang lalaking sa kanyang kabataan ay naisip niyang makakasama niya hanggang sa pagtanda. Ang nangako noong kasal na kahit maghirap, hindi sila maghihiwalay. Sa huli, ang pangako ng mga lalaki ay minsan may expiry date. Tumayo siya. Hawak ang malamig na food jar ng arroz caldo. Malamig na ang arroz caldo. Iinitin ko lang. Naiinip si Mang Jose. Elena, bumalik ka. Kalmado ang tingin niya. Magpahinga ka lang. Ang mga usapin sa bahay ay pag-usapan natin kapag malakas ka na. Sumigaw si Mang Jose. Hindi na ako magtatagal. Gusto kong tapusin na ito. Tinitigan siya ni Elena, nang matagal, at saka mahinang nagsabi. May mga bagay na ginagawa, nang dali-dali, ay hindi laging tama. Pagkatapos, ay lumabas siya ng silid. Pagkasara pa lang ng pinto, tila humaba ang buong pasilyo. Dahan-dahang lumakad si Elena. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang may bato. Nang makarating sa hagdanan, umupo siya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang pigilan ang luha. Hindi dahil may iba si Mang Jose. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, nahulaan na niya na nagbabago ang puso ng mga lalaki. Madalas na alam ng mga babae, bago pa man magkaroon ng ebidensya. Nagsimulang magbago si Mang Jose. Halos 15 taon na ang nakakaraan. Madalas niyang ginagamit ang dahilan ng late delivery. Madalas siyang nakatingin sa telepono at ngumingiti mag-isa. May isang beses na ang tinanong niya minsan lang. Nang oras na iyon, malakas na ibinagsak ni Mang Jose ang kutsara sa mesa. Wala ka bang magawa? Araw-araw ka na lang nagdududa. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling nagtanong si Elena. Hindi dahil sa naniniwala siya kundi dahil sa takot. Takot na kapag lumabas ang katotohanan, wala nang matitira sa kasal na ito. Ngunit hindi niya kailanman naisip na hindi lang siya nagtaksil. Mayroon din siyang anak sa labas, at ang pinakamasakit ay handa siyang ibigay ang pinaghirapan niya sa kalahati ng kanyang buhay sa ibang tao. Nang gabing iyon, hindi na bumalik si Elena sa ospital. Umuwi siya sa kanilang lumang 2 palapag na bahay sa isang lumang komunidad sa Maynila. Ang bahay na dati puno ng ingay ng telebisyon, ingay ng pagluluto, at mga reklamo tungkol sa singil, sa kuryente at tubig, ay tahimik na ngayon, nakakatakot. Sa dingding ng sala, nakasabit pa rin ang larawan ng kanilang kasal, na kinunan mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Bata pa noon si Mang Jose, maitim ang buhok, at puno ng tiwala ang mga mata, habang si Elena naman ay nakasuot ng puting Filipiniana wedding gown, at ngiting napaka-inosente. Nakatitig si Elena ng matagal, at saka hinila ang upuan upang alisin ang frame ng larawan. Ang makapal na alikabok sa likod ay umabot hanggang sa kanyang mga daliri. Pinunasan niya ito ng malinis, muling tiningnan, at sa huli, inilagay sa drawer sa ilalim ng hagdan. May mga bagay na dati napakahalaga, ngunit kailangan na ngayong itago. Halos 10:00 ng gabi, nagring ang telepono niya. Si Mang Jose. Tiningnan ni Elena ang screen ng ilang segundo bago sinagot ang tawag.
Ang kanyang boses sa kabilang linya ay paos. Bukas! Darating ang abogado sa ospital. Maaga kang pumunta ha. Tahimik si Elena. Nagpatuloy siya. Isasama rin ni Clara ang bata. Bahagyang natigilan si Elena. Bakit isasama ang bata? Bumuntong hininga si Mang Jose. Gusto kong makilala mo ang bata. Napakabait niya. Kung papayag ka, maaari ka rin niyang ituring na parang sarili niyang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na lumamig ang kanyang puso. 22 taon, bilang asawa. Wala man lang siyang sariling anak. Ngayon, gusto ng lalaking iyon. Natanggapin niya ang anak sa labas ng kanyang asawa upang maging kasama niya sa kanyang pagtanda. Ngunit hindi alam ni Mang Jose na bukas, kapag nakilala niya ang bata, isang alaala na inilibing. Sa loob ng 15 taon sa puso ni Elena ang biglang magigising. At mula doon, nagsimula siyang magduda sa isang bagay na hindi kailanman hinarap ni Mang Jose. Kinaumagahan, maagang gumising si Elena. Sa totoo lang, halos hindi siya natulog buong gabi. Ang orasan sa dingding sa sala ay tiktak ng tiktak, habang ang kanyang isip ay puno ng iba't ibang iniisip. May mga sakit na sa araw ay makakaya pang tiisin. Ngunit pagdating ng gabi, kapag mag-isa na lang sa bahay, nagsisimula itong kumalat tulad ng malamig na tubig na bumabaon sa balat. 17 taon, ang lalaking kanyang pinagsamahan ay nabuhay ng isa pang buhay sa labas sa loob ng maraming taon. Hindi lamang may ibang babae, kundi mayroon ding anak. Ang dahilan kung bakit nasasaktan si Elena ay hindi na tungkol sa panloloko. Sa edad na ito, may mga bagay na mas magaan na nilang tinitingnan. Ang pinakamasakit para sa kanya ay pinlano ni Mang Jose ang kinabukasan para sa lahat. Maliban sa kanya, ang kanyang kabit ay may bahay. Ang anak sa labas ay may ari-arian. Samantala, siya, nakasama niya mula nang wala pa siyang wala, ay sinabihan sa huli na dahil wala siyang anak, ay hindi na niya kailangan ng marami. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Elena na lalong lumamig ang kanyang puso. 7:00 ng umaga, pumunta siya sa kusina upang magluto ng arroz caldo para kay Mang Jose. Patuloy pa rin ang kanyang mga kamay sa paggawa tulad ng dati, naghihiwa ng luya, naghuhugas ng gulay, at nagpapahalo ng tamang lasa. Tulad ng sa loob ng maraming dekada, may mga babae na matagal nang nabubuhay sa responsibilidad, na kahit masakit, ay hindi nila maiwanan ang dating gawi. Bandang 8:00, dumating siya sa ospital. Pagpasok pa lang niya sa pasilyo sa ika-12 palapag, nakita na niya si Mang Jose na gising. Ngayong araw ay nakasuot siya ng bagong damit ng pasyente. At ang kanyang buhok ay mas maayos kaysa sa karaniwan. Nakakagulat, ang isang taong malapit ng mamatay ay gusto pa ring panatilihin ang kaunting dignidad. Nang makita siyang pumasok, agad na nagtanong si Mang Jose. Wala pa ba ang abogado? Inilapag ni Elena ang food jar ng arroz caldo. Wala pa. Bahagya siyang sumimangot. Tandaan mong pirmahan mo ang papel. Nang mabilis, hindi sumagot si Elena. Binuklat lang ang kahon ng arroz caldo. Nagsalin sa mangkok at inilapit. Kumain ka na at uminom ng gamot. Nakita ni Mang Jose na hindi siya sumasagot, kaya nagsimula siyang mainipin. Elena, seryoso ako. Gaano pa ba ako katagal mabubuhay? Huwag mo akong hayaang mamatay na hindi payapa. Tumingin si Elena sa kanya. Ang pagiging payapa sa kamatayan ay nakasalalay sa kung paano ka nabuhay. Ang pangungusap ay magaan ngunit sapat upang mapatahimik siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Clara. Kasama ang isang matangkad at payat na batang lalaki. Nakasuot ng uniforme ng high school. May itim na backpack. Mga 15 taong gulang. Malamang ay si Leo iyon. Ang unang napansin ni Elena ay hindi ang mukha ng bata, kundi ang kanyang mga mata. Ang mga mata ay medyo mahaba, mukhang inosente at nahihiya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit biglang natigilan ang kanyang puso. Nang makita niya ito, tulad ng dati na niyang nakita, agad na nagliwanag ang mukha ni Mang Jose. Leo, dito ka sa tatay.
Ang tunog ng tatay ay tila lalong nagpasikip sa silid. Bahagyang nahihiya ang bata, ngunit lumapit pa rin. Tatay, okay ka na ba? Mahina pa ang boses. Malinaw na isang bata na may magandang pagpapalaki. Ngumiti si Mang Jose. Ang kanyang mga mata ay bihirang lumambot. Okay ako. Paano ang pag-aaral mo, anak? Tahimik lang na nakatayo si Elena sa tabi. 32 taon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mukha ni Mang Jose bilang isang ama. Lumalabas na hindi siya hindi marunong magmahal ng bata, kundi ang minamahal ay hindi kailanman ang kanyang anak. Hinila ni Clara ang upuan at umupo. Mahina ang boses. Kagabi ay palagi na lang kayong binabanggit ni Kuya Jose, kaya isinama ko siya. Pagkatapos ay bumaling kay Elena. Huwag po kayong magalit ate. Tumango lang si Elena ng mapait. Walang kasalanan ng bata. Sa oras na iyon, lumingon si Leo at tumingin sa kanya. Magalang. Kumusta po tita? Napakabait niya. Napakagalang. Na mahirap siyang kamuhian. Mahinang sumagot si Elena. Opo. Pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa labas ng bintana. Hindi dahil kinamumuhian niya ang bata, kundi dahil may mga sakit ng matatanda na kapag tinitignan ang isang bata, nagiging masakit din nang hindi sinasadya. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sinabi ni Mang Jose, Leo, sa hinaharap, alagaan mo ang iyong ina ha? At alagaan mo rin si Aling Elena. Nagulat si Leo. Opo, tumingin si Mang Jose sa kanya. Pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Naisip ko na, kung papayag ka, sa hinaharap, maari kang ituring ng bata na parang sarili niyang ina. Tutal, wala ka namang anak. Biglang lumingon si Elena. Sa unang pagkakataon mula kahapon, lumitaw ang tunay na lamig sa kanyang mga mata. Bahagyang nagulat din si Clara. Yumuko si Leo. Marahil ay sapat na siyang matanda upang maunawaan kung gaano kakatwa ang sitwasyong ito. Tinitigan ni Elena si Mang Jose ng matagal. Kinakaawaan mo ba ako? O pinapahirapan mo pa ako? Naiinis si Mang Jose. Mabuti ang aking intensyon, ngunit palagi mong iniisip ang masama. Natatakot lang ako na mag-isa ka kapag matanda ka na. Natawa si Elena. Isang tawa na mas malungkot pa sa pag-iyak. Mag-isa? Sa tingin mo ba sa loob ng 32 taon, hindi ako nag-iisa? Naging tahimik ang buong silid, maging si Clara ay yumuko. Iniiwasan ni Mang Jose ang tingin niya at nagpalit ng paksa. Sige, hintayin na lang natin ang abogado. At saka natin pag-usapan. Halos alas. Isang lalaki, na humigit kumulang 40 taong gulang, ang pumasok. Nakasuot ng puting polo, may itim na portfolio. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Attorney David. Pagkatapos ng ilang pagbati, inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Naunang inihanda ni Kuya Jose ang mga papeles para sa paghahati ng ari-arian. Tiningnan ni Elena ang mga dokumento, at ang kanyang puso ay nanatiling kalmado. Marahil ay masakit na. Wala na siyang mawawala. Binuksan ni Attorney. Dasmita. Binuksan ni Attorney David ang mga papeles habang nagsasalita. Kasalukuyan, may isang 6 na pintong apartment na paupahan si Kuya Jose at isang bahay na tinitirhan niya. Ang kanyang hangarin ay ilipat ang karamihan ng ari-arian kay Aling Clara. At sa kanyang anak na si Leo. Nagulat si Leo. Hindi ko po alam ang tungkol dito. Dali-daling hinila ni Clara ang kamay ng kanyang anak. Uupo ka lang dyan. Nagpatuloy si Attorney David. Ang kasalukuyang bahay at isang bahagi ng ipon ay iiwan kay Aling Elena. Tahimik si Elena. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, nakalagay ba sa papel na ito ay ari-arian ng mag-asawa? Bahagyang natigilan si Attorney David. Opo. Ngunit umaasa po si Kuya Jose na makikiisa po kayo. Tiningnan ni Elena si Mang Jose ng diretso at ang kanyang mga mata ay kalmado ng hindi pangkaraniwan. Gusto mo ba talaga yang gawin? Tumango si Mang Jose. Kailangan kong alagaan ang aking anak. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang napahinto ang tingin ni Elena sa mukha ni Leo ng isang beses pa.
Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit isang napakalumang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Mahigit 15 taon na ang nakakaraan. Isang dokumento ng pagsusuri ang hindi sinasadyang nahulog mula sa bulsa ni Mang Jose. Isang konklusyon ng doktor na hindi niya kailanman sinabi kanino man. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nagsimulang magtanong si Elena ng isang bagay na nagpalalamig sa kanya. Si Leo ba talaga ang tunay na anak ni Mang Jose? May mga lihim na matagal nang nanatili sa puso ng mga tao. Napakatagal na akala ng nagtatago nito ay dadalhin niya ito sa kanyang libingan. Ngunit minsan, itinutulak ng buhay ang isang tao sa isang sulok na wala ng urungan at napipilitang ibunyag ang isang bagay na matagal nang inilibing ng malalim. Nakatayo si Aling Elena sa tabi ng bintana ng silid ng pasyente. Nang matagal pagkatapos umalis ni Attorney David. Nakahiga pa rin ang mga dokumento sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Kapipirma lang ni Mang Jose sa ilang kinakailangang papeles. At ang kanyang mukha ay gumaan na parang natupad na niya ang isang malaking hangarin. Si Leo lang ang walang sinasabi. Mula simula hanggang matapos. Nakaupo ang bata na nakayuko. Mahigpit na nakahawak ang dalawang kamay sa strap ng backpack. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya si Elena na may hindi maipaliwanag na pagkahiya. Sa edad na iyon, hindi naganap na inosente ang mga bata. Sa paano man, nauunawaan din nila na nasa isang mahirap na sitwasyon sila. Malapit na magtanghali, nagpaalam si Leo sa kanyang ama na umuwi dahil may klase pa siya sa hapon. Mahina ang boses niya ngunit magalang. Tiningnan ni Mang Jose ang kanyang anak. At ang kanyang mga mata ay lumambot. Oo. Mag-aral ka ng mabuti ha? Tumango si Leo at saka biglang bumaling kay Elena. Mauna na po ako, tita. Bahagyang natigilan si Elena. Napakabait ng bata. Iyon ang kailangan niyang aminin. Mag-ingat ka sa daan. Pagkalabas lang ni Leo kasama si Clara sa pinto, sumigaw si Mang Jose. Balik ka ulit, anak! Ang salitang anak na puno ng pagmamahal ay nagpahapdi ng bahagya sa puso ni Elena. Hindi inggit. At hindi na ring galit. Nagsisisi lang siya para sa kanyang sarili. 22 taon kasama ang isang lalaki. Sa huli ay nalaman niyang may isa pang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kailanman narating. Nang sumara ang pinto ng silid, lumingon si Mang Jose at tiningnan siya. Mabait ang bata, hindi ba? Hindi agad sumagot si Elena. Humila siya ng upuan at umupo. Dahan-dahang binalatan ang mansanas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya. Sigurado ka bang anak mo siya? Nagkunot noo agad si Mang Jose. Ano ang ibig mong sabihin sa tanong na iyan? Nagtatanong lang ako. Si Leo ay 15 taong gulang na ngayong taon. Tiningnan ni Elena ang mansanas sa kanyang kamay. 15 taon na ang nakaraan. Nang panahong madalas kang umuwi ng gabi. Mainis si Mang Jose. Ngayon? Ano pa ba ang gusto mong usisain? Tahimik si Elena. May mga bagay na hindi maaring itanong ng diretso, hindi bababasa ngayon. Dahil hindi rin sigurado si Elena sa iniisip niya. Ngunit ang mga lumang alaala ay parang tahimik na agos ng tubig na bumabalik. 11 taon na ang nakaraan. Nang araw na iyon, nagpatingin si Mang Jose sa ospital sa Maynila. At pag-uwi, uminom siya ng maraming alak. Habang nagpapalit siya ng damit upang labahan, isang papel ng resulta ng pagsusuri ang hindi sinasadyang nahulog mula sa bulsa ng kanyang polo. Si Elena ay hindi sanay tumingin sa mga personal na gamit ng kanyang asawa. Ngunit ng araw na iyon, nabasa ang papel kaya binuksan niya ito upang patuyuin. Nakasulat doon ang conclusion tungkol sa reproductive capability ng isang lalaki. Maraming medikal na termino ang hindi niya naiintindihan, ngunit isang linya na may pulang salungguhit ang kanyang hindi malimutan. Napakababa ng posibilidad na magkaanak, ng natural. Noong araw na iyon, matagal siyang nakaupo, nang tahimik sa kusina, bahagyang nasasaktan, bahagyang naaawa, dahil sa loob ng maraming taon na walang anak. Siya ang laging sinisisi. Ang biyenan niya ay namatay. Ang mga kamag-anak ay nagpaparinig. Maging ang mga kapitbahay ay tinitingnan siya ng awa. Samantala, si Mang Jose,
Hindi siya kailanman lumabas upang magsalita ng kahit isang salita. Ngunit nang makita niya ang papel na iyon, lumambot ang puso ni Elena. Naisip niya na ang dignidad ng isang lalaki ay kung mailalabas ang kwentong ito, tiyak na masasaktan siya kaysa sa kanya. Kaya itinago niya ang lahat. Hindi nagsalita, hindi nagreklamo, at tahimik pa ngang nagtiis ng maling bintang para sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, sinabi ng lalaking iyon na mayroon siyang anak sa labas at gusto pa niyang ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian sa ibang mag-ina. Sa pag-iisip nito, lalong lumamig ang puso ni Elena. Sa hapon, nagdahilan siya na uuwi upang kumuha ng damit at dumiretso sa patahian na pinagtatrabahuhan niya. Nagulat si Ate Ana, ang may-ari ng patahian iyon, nang makita ang kanyang muka. Bakit ka mukhang maputla? Umupo si Elena at ngumiti ng mapait. Siguro kulang lang sa tulog. Nagsali ng tubig si Ate Ana. Kumusta na siya? Tumahimik si Elena ng ilang segundo at saka biglang nagtanong. Ate, kung ang isang lalaki ay sinabihan ng doktor na mahirap magkaanak, ngunit pagkatapos ay nagkaanak sa labas, hindi ba iyon kakaiba? Tumigil si Ate Ana sa pagtutupi ng damit. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sinabi ni Elena ang buong kwento, bahagya lang siyang nagbigay ng pahiwatig. Naisip ni Ate Ana at saka pinababa ang kanyang boses. Hindi ako tsismosa. Ngunit dati, may pinsan akong ganoon din. Medyo infertile. Ngunit akala niya, may anak siya sa labas. Pinalaki niya sa loob ng mahigit 10 taon. Bago niya nalaman na niloko lang siya. Pagkarinig ni Elena niyon, mahigpit niyang hinawakan ang baso ng tubig. At mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Tumingin si Ate Ana sa kanya. Bakit mo tinatanong ang mga bagay na ito? Napabuntong hininga ni Elena at nagkwento ng kaunti. Nagulat si Ate Ana at bumulong. Elena, kung tungkol kay Fred na matagal nang hiwalay na asawa ni Clara ang usapan, narinig ko sa mga lumang kapitbahay. Nakadarating lang niya galing sa abroad kamakailan upang asikasuhin ang ilang papeles. May hinala rin siya noon pa sa bata. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang numero ng kamag-anak niya. Tinanggap ni Elena ang numero. Pag-uwi niya ng gabing iyon, matapos ang mahabang pag-iisip, nagpadala siya ng maikling mensahe sa pamilya ni Fred upang magtanong tungkol sa nakaraan ni Clara at sa pagkakakilanlan ng bata. Nang makaugnay si Elena kay Fred, ipinaliwanag niya ang seryosong kalagayan ni Mang Jose sa ospital. Batid na malapit nang pumanaw si Jose. Nagpasya si Fred na tapusin ang lihim na ito. Hiningi niya kay Elena ang numero ng telepono ni Mang Jose upang direktang makipag-usap at agad naman itong ibinigay ni Elena. Ngunit sa kanyang puso, isang butil ng pagdududa ang nagsimulang lumaki. Nang gabing iyon, pag-uwi, binuksan ni Elena ang lumang aparador. Sa kanyang silid tulugan, sa pinakababang drawer, may isang lumang karton na kahon. Sa loob ay iba't ibang gamit mula sa nakaraang mga taon. Mga reseta, lumang savings book, mga invoice ng stock, mula ng bagong bukas pa lang ang tindahan. At sa huli, ang papel na iyon noong taong iyon. Naroon pa rin. Manipis at nagdilaw na sa paglipas ng panahon. Kinuha ni Elena at muling binasa ang bawat linya. Pangalan, Jose Santos. Petsa ng pagsusuri. Conclusion, ang lahat ay napakalinaw na hindi maaaring magkamali. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Sa loob ng 15 taon, hindi niya kailanman naisip na balikan ang usaping ito dahil naisip niya na sa pag-aasawa, may mga bagay na alam, ngunit mas mabuting manahimik. Ngunit ngayon, nang ginamit ni Mang Jose ang salitang tunay na anak upang pilitin siyang isuko ang kalahati ng kanyang pinaghirapan sa buhay, naramdaman ni Elena na hindi na siya kayang manahimik pa. Halos alas 9 ng gabi, nagring ang kanyang telepono. Si Mang Jose ang tumawag. Mas masaya ang kanyang boses kaysa sa dati. Bukas, babalik ang abogado. Tandaan mong dalhin ang orihinal na titulo ng lupa ha. Mahinang nagtanong si Elena. Sigurado ka bang si Leo ay anak mo? Bahagyang natigilan ang kabilang linya. At saka tumawa si Mang Jose. Kung hindi siya anak ko, kanino siya? Mukha siyang kamukha ko, Elena.
Tahimik si Elena ng ilang segundo. Dahan-dahang napahinto ang kanyang tingin sa dokumento ng pagsusuri sa kanyang kamay. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nagtanong siya ng isang bagay na hindi inaasahan ni Mang Jose, kung hindi siya anak mo. Paano? Naging tahimik ang kabilang linya, bago biglang tumaas ang boses ni Mang Jose. Ano ang pinagsasabi mo? Sa pagkakataong ito, narinig ni Elena ang matinding pagkataranta sa kanyang boses, isang reaksyong hindi niya nakita rito kailanman. Malinaw na narinig ni Elena ang masabigat na hininga ni Mang Jose sa telepono. At saka siya tumawa ng pilit. Ngunit hindi na natural ang kanyang boses tulad ng dati. Masyado kang nag-iisip. Anak ko si Leo. Hindi ako kailanman niloko ni Clara tungkol doon. Nakaupo si Elena sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa dokumento ng pagsusuri na nagdilaw na sa paglipas ng panahon. Sigurado ka ba? Mukhang nawawalan na ng pasensya si Mang Jose. Sa loob ng maraming taon, inalagaan ko siya. Hindi ba ako nakakakilala? Huwag kang magsalita ng masama dahil sa ari-arian. Ang dalawang salitang masama, ang bahagyang nagpatigil kay Elena. Hindi siya nagalit. Naramdaman lang niya na sobrang lungkot, na wala na siyang lakas na sumagot. Ang lalaking iyon, sa kalahati ng kanyang buhay, ay ganoon pa rin, anuman ang nagpahirap sa kanya. Ang mali ay laging sa iba, mahinang sabi ni Elena. Bukas, pupunta ako sa ospital. Sa oras na iyon, pag-usapan natin. Pagkatapos ay binaba niya ang telepono. Nang gabing iyon, umulan. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa bubong ay nagpatuloy hanggang sa halos umaga. Nakahiga ni Elena sa kama ngunit hindi makatulog. Naalala niya ang napakaraming lumang kwento, mga kwentong akala niya ay natulog na ng payapa. Nang taong iyon namatay ang biyena niya, uminom si Mang Jose ng alak sa loob ng isang buwan, at bawat gabi ay sinasabi niyang siya ay walang anak, na ang hindi pagkakaroon ng tagapagmana ay isang kawalan ng respeto. May isang beses na lasing siya at umupo sa labas ng bakuran, naninigarilyo at umiiyak. Nakatayo si Elena sa kusina at tumingin sa labas. Gusto niyang lumapit upang aliwin ngunit hindi na niya nagawa, dahil nauunawaan niya na ang sakit na iyon ay sakit din niya. Ngunit ang hindi niya naiintindihan ay bakit noong taong iyon ay hindi niya hinarap ang katotohanan. Kung alam niyang may problema siya sa kalusugan, bakit niya hinayaan ang isang babae na magbitbit ng lahat ng maling bintang? O ang mga lalaki ay laging nangangailangan ng isang tao na sisisihin para sa mga bagay na hindi nila kayang tanggapin? Kinaumagahan, dinala ni Elena ang kanyang lumang bag. Sa loob ay ang dokumento ng pagsusuri, ang lihim na pinanatili niya sa loob ng mahigit 15 taon. Dumating siya sa ospital ng halos alas 9. Ngayong araw ay mas malamig. Nakasandal si Mang Jose sa headboard. Ang kanyang mukha ay halatang kulay abo. Ngunit nang makita siya, ang una niyang tinanong ay kung dinala na ba niya ang mga papeles. Inilagay ni Elena ang kanyang bag sa upuan. Iyon lang ba ang naalala mo? Sumimangot si Mang Jose. Hindi ako makasarili. Gusto ko lang na bago ako mamatay, ay may kasama ang aking anak. Tiningnan niya si Elena ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan niyang sinabi, Talaga bang naniniwala ka na si Leo ay anak mo? Malakas na bumuntong hininga si Mang Jose. Sinabi ko na, huwag kang mag-exaggerate. Hindi ganoong klase si Clara. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Clara. Ngayong araw ay nakasuot siya ng beige na sweater. May hawak na basket ng prutas. Nang makita si Elena na naroon, bahagyang napilitan ang kanyang ngiti. Ang aga mo naman, hindi sumagot si Elena. Biglang naging masikip ang silid sa paraang hindi komportable. Umupo si Clara sa gilid ng kama. Mahina ang boses. Kuya Jose, kumusta po kayo ngayong araw? Ang mahinang boses na iyon ang nagpaisip ni Elena noon na mabait siya noong una niyang buksan ang sari-sari store. Madalas dumadaan si Clara upang humiram ng gamit, humiram ng barya, at napakasarap kausapin. May isang beses na nilagnat ang kanyang anak at naospital. Si Elena pa mismo ang nagbantay sa tindahan hanggang gabi. Madalas, ang pinakamasakit
ay hindi dahil sinasaktan ka ng isang estranghero, kundi dahil ang taong tinulungan mo noon ay bumaling at saktan ka ng pinakamasakit. Dumating ang abogado, kasunod nito upang ayusin ang mga huling detalye ng kasunduan. Pagkabukas pa lang niya ng mga papeles, agad na nagmamadaling sinabi ni Mang Jose. Pakibilisan po, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabuhay. Tumango si Attorney David at saka bumaling kay Elena. Pakiusap. Tingnan ninyo ang mga papeles sa huling pagkakataon. Hindi kinuha ni Elena. Tiningnan niya ng diretso si Mang Jose. Kung hindi ako papayag, paano? Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Mang Jose. Elena, wag mo akong pahirapan. May sakit na ako. Hindi mo ba kayang magtiis pa ulit? Ang pangungusap na iyon ang nagpatwa ng bahagya kay Elena. Magtitiis ng 32 taon. Mula sa usapin ng walang anak, usapin ng pagkamatay ng biyenan, usapin ng pagiging malamig ng asawa, maging ang usapin ng panloloko na nahulaan niya ngunit pinalampas na lang. Hanggang kailan magtitiis ang isang babae? Tanong ni Elena. Sinabihan mo akong sumuko. Ngunit sino ang sumuko sa akin kailanman? Nanahimik si Mang Jose. Nakita ni Clara na hindi maganda ang sitwasyon kaya nagsalita siya. Ate Elena, alam kong may kasalanan ako, ngunit mahal na mahal po talaga ni Kuya Jose ang kanyang anak. Pakiusap, ituring niyo na lang po itong isang malaking kabutihang loob. Lumingon si Elena at tiningnan siya. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit malamig. Kabutihang loob? Ibig mong sabihin? Kapag ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko, saka lang ako magiging mabuting tao? Namutla si Clara. At tahimik din na nakaupo si Attorney David. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang babaeng kasing bait ni Elena ay magsasalita ng ganoon. Nagalit si Mang Jose. Walang intensyon si Clara na ganoon. Huwag kang magsalita ng sobra. Dahan-dahang tumayo si Elena at binuksan ang kanyang bag. Kinuha ang isang lumang folder at inilagay sa mesa. Hindi ko dapat sasabihin ang bagay na ito dahil naisip ko na sa pag-aasawa. Ang pagpapanatili ng dignidad ng bawat isa ay isang uri ng obligasyon. Nagkunot noo si Mang Jose. Ano ang sinasabi mo? Tiningnan ni Elena si Mang Jose ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay napakagaan, ngunit ang bawat salita ay tila bumabagsak ng mabigat. 15 taon na ang nakakaraan. Nagpatingin ka sa ospital sa Maynila. Ang resulta ng pagsusuri noong araw na iyon, nakita ko. Natigilan si Mang Jose at namutla ang kanyang mukha. Nagulat din si Clara at tumingin sa kanya. Nagpatuloy si Elena. Ang konklusyon ng doktor ay napakababa ng posibilidad mong magkaanak ng natural. Itinago ko ang bagay na iyon sa loob ng maraming taon dahil ayaw kong pagtawanan ka ng mga tao. Biglang nanahimik ang silid, maging ang tunog ng IV drip ay mas malinaw na naririnig. Nakatitig si Mang Jose sa folder sa mesa at nanginig ang kanyang labi. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ipinatong ni Elena ang tumpok ng mga papeles sa harap niya. Gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Kung si Leo ay tunay na anak mo, bakit ganito ang konklusyon ng doktor noon? Biglang tumayo si Clara. Namumutla ang kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Lumingon si Elena. At ang kanyang mga mata ay kalmado pa rin. Anong ibig sabihin? Sigurado akong mas alam mo kaysa sa akin. Sa unang pagkakataon mula nang magkita muli, hindi makapagsalita si Clara. Habang si Mang Jose naman ay nanatiling tulala sa kama ng pasyente. Dahil sa malalim sa kanyang puso, may isang bagay na hindi niya kailanman hinaharap. Iyon ay nang sabihin ni Clara noon na buntis siya. Nagduda rin siya, gusto lang niyang magkaroon ng anak, upang lokohin ang sarili, na siya pa rin ay isang normal na lalaki. Ang silid ng pasyente ay tahimik na naririnig ang tunog ng air conditioner na umaandar sa kisame. Nakaupo pa rin si Mang Jose na nakasandal sa headboard. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang dokumento ng pagsusuri na nagdilaw na sa mesa. Ang kanyang mukha ay namutla, wala na ang dati niyang pagiging kampante. Tila sa loob lamang ng ilang sandali,
Ang isang bagay na pilit niyang pinaniwalaan sa loob ng maraming taon ay biglang nayanig ng matindi. Nakatayo si Clara sa tabi, ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag hanggang sa mamutla ang kanyang mga kasukasuan. Ang babaeng laging mahinahon ang boses, marunong manuyo, ay ngayon ay halatang taranta. Pagkaraan ng mahabang sandali, paos na nagtanong ni Mang Jose, "Elena, saan mo nakuha ito?" Tiningnan niya siya. Ang kanyang mga mata ay walang reklamo, walang pagmamalaki, kundi isang malalim na pagkapagod ng isang taong matagal nang nagtiis. Nang umuwi ka noon mula sa pagpapacheck up, nahulog ang papel sa bulsa ng iyong polo, nakita ko. Nanginginig ang labi ni Mang Jose. "Bakit hindi mo sinabi?" Bahagyang natawa si Elena. "Bakit ko sasabihin? Para malaman ng buong pamilya mo na hindi ako ang hindi magkaanak? Para pagtawanan ka ng mga tao?" Natahimik si Mang Jose. Nanginginig ang kanyang labi. Sa loob ng 32 taon, sa unang pagkakataon, ay tiningnan niya si Elena ng iba. Hindi ang pamilyar na tingin ng mag-asawa kundi ang pakiramdam ng pagkakasala. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Biglang nagsalita si Clara. Nagmamadali ang boses. "Kuya Jose, huwag kayong maniwala sa mga bagay na ito. Minsan nagkakamali rin ang mga doktor. Malinaw na si Leo ay anak mo." Hindi lumingon si Elena. Dahan-dahan lang niyang sinabi, "Tama. Kung sigurado ka, hindi ka dapat matakot sa katotohanan." Agad na natigilan si Clara. Habang si Elena ay dahan-dahang nagpatuloy, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. "Kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. Hindi ba?" Napatingin si Mang Jose kay Clara. At sa unang pagkakataon, ay nakita niya ang matinding pag-aalangan sa mga mata nito. Nanahimik si Clara. Hindi makasagot sa tindi ng kaba. Nagsimulang mahirapan huminga si Mang Jose. Lumingon siya kay Clara. Ang kanyang boses ay lubhang humina. "Clara, sabihin mo sa akin ang totoo. Sigurado ka bang anak ko si Leo?" Nang matapos ang tanong, halatang namutla ang mukha ni Clara. Agad siyang namumula ang mga mata. "Kuya, sa loob ng 15 taon, hindi mo ba alam kung paano ako nabuhay kasama mo?" Bigla na lang sinabi niya ang ilang bagay. "Nagbago na ang iyong isip." Yumuko si Mang Jose, humina ang boses. Hindi. Ngunit ang bagay na ito. Hindi niya natapos ang pangungusap bago siya inatake ng ubo. Umuubo siya hanggang sa mamutla ang kanyang mukha. Kusang lumapit si Elena upang ayusin ang unan, kumuha ng tubig para sa kanya. Ang nakagawian sa loob ng 32 taon ay minsan mas malakas pa kaysa sa hinanakit. Kinuha ni Mang Jose ang baso ng tubig. Tiningnan ang payat na kamay niya. At bigla, may kakaibang hapdi ang naramdaman sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, si Elena pa rin ang kasama niya sa sakit. Si Elena pa rin ang nagpupuyat, nagluluto ng arroz caldo, naglalaban ng damit, at tumatakbo para sa gamot. Samantala, si Clara ay lumilitaw lamang kapag may pera siya. Ang pag-iisip na iyon ay sumagi sa kanyang isip at nagpag-ulat din sa kanya. Nang hapong iyon, dumaan si Leo sa ospital pagkatapos ng klase. Pagpasok pa lang niya, ay naramdaman na niya ang kakaibang kapaligiran. "Tatay, anong nangyari?" Tinitigan niya si Mang Jose ng matagal hanggang sa magsimulang mahiya si Leo. "Tatay." Mahinang tanong niya. "Kumusta ang pag-aaral mo?" Umupo si Leo. "Okay lang po. Nakakuha po ako ng mataas na marka sa math." Pagkatapos ay lumingon siya kay Elena nang magalang. "Kumain na po ba kayo, tita?" Isang napakanatural na tanong. Walang pormalidad. Nabahagyang nagpatigil ni Elena. Napakabait ng batang ito. Hindi tulad ng mga batang walang modo o pinababayaan. Marahil ay kaya mahal siya ni Mang Jose. Marahil ay kaya sa loob ng 15 taon ay hindi siya nagduda. Hindi sinasadyang tinitigan ni Elena si Leo nang mas matagal. Bahagyang matangkad ang ilong. Medyo parisukat ang baba. Sa unang tingin, ay may pagkakahawig nga kay Mang Jose. Ngunit habang tinititigan niya ng matagal, nakita niya na hindi magkamukha ang mga mata niya. Bumalik ang pamilyar na pakiramdam kaninang umaga.
Biglang sumagi sa isip ni Elena ang isang lumang mukha, ang matagal nang hiwalay na asawa ni Clara. Isang lalaking nagmamaneho ng truck sa malalayong probinsya, na dati ilang beses nang dumaan sa tindahan. Ano ang pangalan niya? Parang si Fred. Mahaba ang mata, medyo parisukat ang mukha. Habang lalo niyang iniisip, lalong lumalamig ang kanyang puso. Hindi kaya? Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Mang Jose. Leo, kung magtatanong ako tungkol dito, tumingin ang bata. Opo, nag-aalangan si Mang Jose. Sa huli, hindi pa rin siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Wala lang. Ngumiti ng bahagya si Leo. Magpagaling ka, tatay. Bukas, may test pa ako sa history. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at umupo upang mag-aral sa upuan. Tiningnan ni Clara ang kanyang anak na may namumula ang mga mata. Hindi niya alam kung dahil sa awa sa kanyang anak o dahil sa takot na mawala ang iba pa. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ni Leo, para mag-aral pa, tinawag ni Mang Jose si Elena sa pasilyo. Hindi siya makatayo ng matatag kaya kailangan niyang humawak sa dingding. Humina ang boses niya. Elena, kung hindi siya talaga anak ko, tumigil siya. Napipi ang kanyang lalamunan. Paano ako mabubuhay? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nakita ni Elena na ganito kahina ang lalaking ito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa dignidad, na unti-unting nawawala. Tiningnan niya siya, ng matagal, at saka dahan-dahan niyang sinabi, natatakot ka na mapahiya. Samantalang ako, sa loob ng 32 taon, nawala na ang lahat. Yumuko si Mang Jose, hindi makapagsalita. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula ng maospital, hindi na niya binanggit ang usapin ng ari-arian. Hindi na rin siya nagmamadali na pumirma sa papeles. Nakahiga lang siya, at nakatingin sa kisame, ng matagal. Tila sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimula siyang magduda sa lahat ng pinaniniwalaan niyang totoo. At kinabukasan, may nangyaring hindi inaasahan. Kinaumagahan, kakaiba ang madilim na panahon sa Manila. Ang mga kulay abong ulap ay mababa, at ang malamig na hangin ay humihihip sa pasilyo ng ospital. Dinala ni Elena ang arroz caldo sa kwarto ng pasyente tulad ng dati. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Hindi dahil sa pagod kundi dahil patuloy na naglalaro sa kanyang isip ang naguguluhang tingin ni Mang Jose. Nang magtanong ito, kung hindi siya talaga anak ko, paano ako mabubuhay? Pagpasok pa lang niya sa pinto ng silid, agad niyang napansin ang kakaibang kapaligiran. Nakaupo si Clara sa sulok ng upuan na may hawak na gusot na tissue habang namumula ang mga mata. Nakasandal naman si Mang Jose sa headboard, mas maputla kaysa kahapon, at hawak ang kanyang telepono na may nanginginig na kamay. Sa screen ay may isang kakaibang mensahe. Isang maikling linya na sapat upang magsimulang magbago ang lahat. Inilagay ni Elena ang food jar ng arroz caldo at nagtanong, anong problema? Inabot ni Mang Jose ang telepono. Nanginginig ang kanyang kamay na halos hindi niya mahawakan ng matatag. Basahin mo. Kinuha ni Elena. Ito ay isang mensahe mula sa hindi kilalang numero na ipinadala ng halos alas 6 ng umaga. Ilang linya lamang. Mang Jose, ako si Fred. Kadarating ko lang sa Pilipinas. May kinalaman ito kay Leo. Sa tingin ko, dapat mong malaman. Sa loob ng maraming taon, patago akong nagpapadala ng pera sa mag-ina ni Clara. Kung gusto mong malaman ang totoo, makipagkita ka sa akin. Sa ibaba ay nakasulat pa ang address ng isang coffee shop malapit sa bus terminal ng Manila. Pagkatapos basahin ni Elena ay walang siyang sinabi. Dahan-dahan lang niyang ibinaba ang telepono. Agad na umiyak ni Clara. Huwag kang maniwala sa kanya. Matagal na niya kaming iniwan. Ngayon ay bumalik lang siya para guluhin. Tiningnan ni Mang Jose si Clara. Sa pagkakataong ito, hindi na malumanay ang kanyang tingin, kundi puno ng pagkalito na hinaluan ng pagdududa. Kung ganoon, paano niya nalaman ang tungkol kay Leo? Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Hindi ko alam. Nahihirapang huminga si Mang Jose.
Mula kahapon hanggang ngayon, palagi mong sinasabing hindi mo alam. Ngayon, seryoso akong nagtatanong, anak ko ba si Leo? Mas malakas na umiyak si Clara. Maniniwala ka sa akin. Sa loob ng mahigit 10 taon na tayong magkasama, biglang sumigaw ni Mang Jose. Mahina ang boses ngunit puno ng galit. Nagtatanong ako, kung anak ko ba o hindi. Ang sigaw na iyon ay nagpatahimik sa buong silid, maging si Elena ay natigilan. Sa 32 taon na magkasama sila, bihira niyang makita si Mang Jose na mawalan ng kontrol sa ganoong paraan. Marahil ay dahil sa pagkakataong ito, nahaharap siya sa pinakakatakot na bagay para sa isang lalaki. Hindi ang kamatayan, kundi ang pagtanggi sa pinakaipinagmamalaki niya. Yumuko si Clara, patuloy na umiiyak, ngunit hindi nagsasalita. Ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot pa sa anumang sagot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Leo. Marahil ay kararating lang niya mula sa kanyang morning class. Nang makita ang kanyang ina na umiyak, nataranta siya. Inay, anong nangyari? Pagkatapos ay bumaling siya kay Mang Jose. Tatay, lalo ka bang lumalala ang sakit? Walang alam ang bata. Ang kanyang mukha ay may bakas pa ng kabataan. At ang kanyang uniforme ay may alikabok pa ng daan. Sa pagtingin sa kanya, maging si Elena ay nakaramdam ng awa. Ano man ang mangyari, si Leo ay isang bata pa rin. Tiningnan ni Mang Jose siya ng matagal. Ang kanyang mga mata ay komplikado. May pagmamahal, may sakit, at may pagdududa na hindi niya gustong aminin. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang tinanong, Leo, kung isang araw ay wala na ang tatay, malulungkot ka ba? Nagulat si Leo. Ano ang sinasabi mo, tatay? Hindi pa nga ako nakakakuha ng pera. Para alagaan ka. Pagkatapos ay ngumiti siya ng pilit. Kailangan mong gumaling, tatay. Para sa hinaharap, makapasyal pa tayong magkasama. Isang napaka-inosenteng pangungusap ang nagpula sa mga mata ni Mang Jose. Sa loob ng maraming taon, totoo ang kanyang pagmamahal sa batang ito. Bumili siya ng bisikleta, nagbayad ng tuition, at patagong nagbigay ng pera kay Clara. May mga gabi pa nga na nakatayo siya sa labas ng gate ng paaralan at tinitingnan ang kanyang anak na umuwi bago siya umuwi. Kung ngayon ay sasabihin na ang lahat ay huwad, paano niya ito matatanggap? Nang tanghali pagkatapos bumalik si Leo sa paaralan, biglang sinabi ni Mang Jose kay Elena, "Maaari mo ba akong samahan?" Bahagyang nagulat si Elena. "Saan?" Makita ang nag-text. Agad na tumutol ni Clara. "May sakit ka, kuya. Paano ka makakapunta?" Hindi na lumambot ang puso ni Mang Jose. Tinitigan niya si Clara. Nang matagal, mas malamig ang boses kaysa sa dati. "Kung wala kang tinatago, ano ang kinatatakutan mo?" Nang hapong iyon, tinulungan ni Attorney David na umarkila ng sasakyan upang dalhin si Mang Jose sa isang coffee shop malapit sa bus terminal. Sumama si Elena at iginiit din ni Clara na sumama. Halos alas 3, isang lalaki na nasa 50s ang pumasok. Maitim ang kanyang balat, payat, at nakasuot ng lumang polo. Nang makita si Mang Jose, natigilan siya ng ilang segundo. "Mang Jose!" Tumango si Mang Jose. "Ikaw si Fred." Umupo ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tumama kay Clara at saka naging malamig. "Matagal na ring hindi tayo nagkita," umiling si Clara. At ang kapaligiran ay naging mabigat at mahirap huminga. Hinigpitan ni Mang Jose ang kanyang kamay. "Ano ang ibig mong sabihin sa mensahe mo?" Nanahimik si Fred ng ilang segundo at saka kumuha ng tumpok ng lumang bank transfer slips mula sa kanyang bulsa. "Sa loob ng maraming taon, nagpapadala ako ng pera sa mag-ina niya. Nasa ibang bansa ako ngunit hindi ko pinutol ang komunikasyon. Akala ko si Leo ay anak ko. Hanggang noong nakaraang taon, nalaman ko na sinabi niya sa iba na anak mo iyon." Natigilan ni Mang Jose. Nanginginig ang kanyang boses. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tiningnan niya si Fred ng diretso. "Hindi rin ako sigurado. Dahil sa panahong iyon,
Nakikipag-ugnayan pa rin siya sa aming dalawa. Bahagyang nanginig ang baso ng tubig sa mesa nang magsimulang manginig ng husto ang kamay ni Mang Jose. Samantala, umiyak si Clara ng malakas. Hindi ko sinasadya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mang Jose na marahil ang kanyang pinakakinatatakutan sa loob ng 15 taon ay unti-unting nagiging totoo at sa unang pagkakataon, nagsimula siyang isipin na marahil ay ipinagpalit niya ang kanyang buong buhay para sa isang kasinungalingan. May mga katotohanan na, kapag nasa pagdududa pa, maaaring lokohin ng isang tao ang sarili at magpatuloy sa buhay. Ngunit kapag nagsimula na itong lumitaw, ng paunti-unti, maging ang pinakamalakas na tao ay makakaramdam ng pagyanig. Sa loob ng maliit na coffee shop na iyon, wala nang sino man ang makapagsalita ng kahit isang salita sa loob ng ilang minuto. Dahan-dahan, ang pag-ikot ng ceiling fan, ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ay pumapasok na hinaluan ng mahinang tunog ng mga baso at tasa na nagbabanggaan. Ngunit sa harap ng mesa sa tabi ng bintana, ang kapaligiran ay napakabigat na tila walang makahinga. Nakatitig si Mang Jose sa folder. Nang hindi gumagalaw, ang kanyang dalawang payat na kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa lumitaw ang mga ugat. Ang kanyang mga mata ay tumitingin kay Fred at saka bumalik kay Clara nang hindi makapaniwala. Nasasaktan at may bahid ng kahihiyan na pilit niyang itinatago. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagsalita siya. Malinaw na paos ang boses niya. Ibig mong sabihin, sa buong panahong iyon, nakikipag-ugnayan pa rin siya sa inyong dalawa? Bumuntong hininga si Fred. Ayokong pag-usapan ang nakaraan, ngunit dahil tinanong mo, sasabihin ko ang totoo. Noong panahong iyon, ako ay isang seaman na nagtatrabaho sa barko. Mas madalas akong nasa laot kaysa sa bahay. Minsan, kapag bigla akong umuwi kapag bakasyon, may nakita rin akong ilang hindi magandang bagay. Natigilan ni Mang Jose. Ano? Tiningnan niya si Fred at saka dahan-dahan niyang sinabi. Minsan, sinabi ng kapitbahay na nakita nila siyang madalas sumasakay sa sasakyan ng isang lalaki sa gabi. Tinanong ko siya at umiyak siya na sinabi niyang sinisiraan lang siya. Noong panahong iyon, naniwala rin ako. Umiyak si Clara. Huwag na kayong magsalita. Tapos na ang lahat. Ngumiti ng mapait si Fred. Tapos na para sa iyo. Ngunit paano ang taong nagpalaki sa bata sa loob ng mahigit 10 taon? Isang pangungusap na hindi malakas, ngunit parang may humampas ng martilyo sa dangal ni Mang Jose. Tahimik lang na nakaupo si Elena sa tabi. Hindi sumasabat. At hindi rin nagpapakita ng anumang pagtatagumpian. Dahil sa oras na ito, hindi na siya nakakaramdam ng kasiyahan, kundi pagod lang. Pagod sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Pagod sa isang lalaking sa huli ng kanyang buhay palang nagsimulang makita, nang malinaw ang taong kanyang pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Biglang lumingon ni Mang Jose kay Clara. Nanginginig ang kanyang boses. Sabihin mo sa akin, anak ko ba si Leo o hindi? Yumuko si Clara. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam. Nang matapos ang sagot na iyon, tila namatay si Mang Jose. Hindi mo alam? Tumawa siya ng isang mapait na tawa. Natulog ka sa akin. At natulog ka sa iba. Ngayon ay sinasabi mong hindi mo alam? Napatingin pa ang waiter sa kabilang mesa. Mahinang sabi ni Elena. Hinaan mo ang boses mo. Ngunit tila hindi na naririnig ni Mang Jose. Ang lahat ng pagkabigo, lahat ng nawasak na paniniwala, ay sabay-sabay na dumating. Umupo siya. Ang kanyang katawan na mahina na, ay lalo pang humina. Kung gayon, ano ang 15 taon na iyon? Nagbigay ako ng pera. Inasikaso ko ang pag-aaral. Minahal ko siya ng buong puso. At ikaw? Natigilan siya. Namumula ang mga mata. Tingin mo ba ang tanga-tanga ko? Hindi ko sinasadya. Noong panahong iyon, natatakot akong mawala ka. Mahal na mahal mo ako. Naisip ko na kahit paano, wala ka namang anak kaya. Hindi pa niya natapos ang pangungusap, ay nanahimik na ang buong mesa. Maging si Fred ay natigilan, habang si Mang Jose naman, ay tila sinampal ng malakas. Ibig mong sabihin,
Alam mong hindi ako makapagkaanak? Yumuko si Clara at nanahimik. Ang katahimutan na iyon ay sapat na upang maging sagot. Naupo ni Mang Jose ng may pagyanig. Nanginginig ang kanyang katawan at namumula ang kanyang mga mata. Lumalabas na maging ang pinakalihim niyang lihim ay hindi pala lihim. Ang babaeng itinago niya sa loob ng 15 taon upang protektahan ay alam pala ang lahat at ginamit pa ang sakit na iyon upang panatilihin siya sa kanyang tabi. Isang lalaking buong buhay ay ipinagmalaki ang kanyang dignidad. Sa huli ay nabuhay sa isang dula. Biglang inatake ni Mang Jose ng matinding ubo. Halos hindi na siya makahinga dahil sa sakit. Bagaman nasasaktan sa mga narinig na kasinungalingan, hindi pa rin napigilan ni Elena ang kanyang nakasanayan. Mabilis siyang lumapit. Banayad na hinaplos ang likod ng asawa at pinainom ito ng maligamgam na tubig. Tiningnan niya si Mang Jose. Ang kanyang mga mata ay masakit at nahihiya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, hindi niya iniiwasan ang tingin ng kanyang asawa. Elena, mahina niyang tinawag, ngunit hindi na siya nagsalita pa. May mga paghingi ng tawad na. Sa puntong ito, ay tila huli na. Tumayo si Fred. Nasabi ko na ang lahat. Ikaw na ang magdesisyon. Bago umalis, lumingon siya kay Elena. Humina ang kanyang boses. Sigurado akong napakahirap mong mabuhay, kasama ang isang ganoong tao sa loob ng maraming dekada. Ngumiti lang si Elena ng mapait. Sanay na ako. Isang magaan na pangungusap, ngunit mas masakit pakinggan kaysa sa pagdaing. Nang gabing iyon, inihatid ni Attorney David si Mang Jose sa ospital. Sa buong biyahe, halos hindi siya nagsalita. Nakatingin lang sa labas ng bintana ng sasakyan. Blanko ang kanyang mga mata. Sumusunod si Clara, umiyak hanggang sa namamaga ang kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na bumalik si Mang Jose upang aliwin siya. Hindi na nagtanong, hindi na naawa. May mga paniniwala na kapag nawasak na, kahit gising pa ang isang tao ay hindi na ito maililigtas. Nang gabing iyon, pagpasok ni Leo sa silid, napansin niya ang amang nakatitig sa kisame na tila malalim ang iniisip. Lumapit ang bata ng dahan-dahan. Marahang hinawakan ang nangangatog na kamay ni Mang Jose at nagtanong, Tatay, may masakit po ba sa inyo? Ang nag-aalalang tingin ng bata ay lalong nagpabigat sa kalooban ng matanda. Dito ka. Mahinang tugon ni Mang Jose. Umupo si Leo sa gilid ng kama. Sa gawi, inayos niya ang kumot ng kanyang ama. Isang napakanatural na kilos ang nagpahapdi sa mga mata ni Mang Jose. Kung hindi siya tunay na anak, ano ang mga damdaming ito? Huwad ba ang mga ito o ang relasyon ng pamilya? Ay minsan, hindi nangangailangan ng dugo, hindi siya nakapagsalita. Dahan-dahan lamang niyang hinaplos ang ulo ng bata upang maghatid ng kapayapaan sa kanyang puso. Tumango si Leo ng marahan. Tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Ang tahimik na sandaling iyon ang nagpatulala kay Mang Jose. Samantala, si Elena na nakatayo sa pasilyo at nakarinig ay nakaramdam ng kaunting hapdi sa kanyang puso. Marahil sa lahat ng nagkamaling matatanda rito, ang pinakakaawa-awa ay ang batang iyon. Ngunit nang akala ng lahat na sapat na ang sakit, biglang nagring ang telepono ni Mang Jose. Ito ay isang mensahe mula kay Attorney David. Maikli ang nilalaman. Mang Jose, kung gusto mong magpaligal na DNA test, gawin mo na kaagad. Mabilis na lumalala ang iyong kalusugan. Tinitigan ni Mang Jose ang mensahe ng matagal at sa unang pagkakataon, sa isang mahinang boses, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatigil kina Elena at Clara. Bukas, gusto kong magpa-DNA test. May mga desisyon na akala ng mga tao ay kailangan lang ng sapat na lakas ng loob upang gawin. Ngunit sa totoo lang, ang pinakamahirap ay hindi ang harapin ang katotohanan, kundi ang tanggaping, sa loob ng maraming taon, ay nagkamali ka sa pamumuhay. Nagkamali sa paniniwala. Nagkamali sa pagmamahal. Nang gabing iyon sa ospital, pagkatapos ng sinabi ni Mang Jose
na gusto niyang magpa-DNA test. Tila lumubog ang buong silid. Sa isang napakahabang katahimikan, si Clara ang unang nag-react. Tumayo siya, nanginginig ang boses. Pakiusap, Jose. Huwag na nating ituloy ang test na iyan. Alam ko namang nagkasala ako sa iyo. Pero walang kinalaman ang bata rito. Masasaktan lang si Leo kapag nakita niya ang opisyal na papel. Nakaupo si Leo sa tabi. Hindi niya lubos na naiintindihan ang usapin ng matatanda. Ngunit sapat na siyang matanda upang makaramdam ng kakaiba. Anong problema, inay? Tumalikod si Clara at pinunasan ang kanyang luha. Wala. Umuwi ka na. At mag-aral ka muna. Umiling si Leo. Gusto kong manatili kasama si tatay. Ang pangungusap na iyon ang nagpahapdi sa puso ni Mang Jose. Ano man ang mangyari, ang pagmamahal niya sa kanya ay hindi kailanman huwad. Inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ni Leo. Ang kanyang boses ay mas mabagal kaysa sa dati. Bukas, lumiban ka sa klase ng isang araw, ha? Nagulat si Leo. Bakit po? Tatay, inabot ni Mang Jose ang ilang segundo bago nakapagsalita. Kailangan kong sumama ka sa akin para magpa-check up. Tumango agad si Leo. Opo, sige po. Inosente na hindi niya alam na bukas ay magbabago ang kanyang buong buhay. Nang gabing iyon, lalong lumala ang sakit ni Mang Jose. Ang matagal na pananakit ng tiyan ang nagpapahinga sa kanya. Nanatili si Elena sa tabi. Tahimik na binabantayan ang bawat patak ng dextrose at ang mahinang paghinga ng asawa. Sa loob ng silid na nababalot ng lamig ng gabi, ang kanyang tahimik na presensya ang tanging bagay na nanatiling pamilyar kay Mang Jose sa mga huling sandali ng buhay. Halos 3:00 ng madaling araw, biglang mahinang tinawag ni Mang Jose. Si Elena na nakasandal sa gilid ng kama ay agad na tumingala. Bakit? Tiningnan niya siya ng matagal, ang kanyang mga mata ay wala na ang pagiging palaaway o dominante tulad ng dati. Tanging pagod na lamang. Seryoso akong nagtatanong, kung sinabi mo noon ang tungkol sa dokumento ng pagsusuri, magiging iba ba ang lahat? Tahimik si Elena ng ilang segundo, at saka mahinang ngumiti. Kung paano tayo nabuhay, ganoon din ang takbo ng buhay. Kung sinabi ko man, malamang hindi ka rin maniniwala. Natahimik si Mang Jose. Totoo nga. Kung sinabi ni Elena noon na mahirap siyang magkaanak, marahil ay magagalit siya. Dahil ang mga lalaki ay minsan mas takot sa katotohanan kaysa sa mga babae. Mas gugustuhin nilang mabuhay sa imahinasyon kaysa tanggapin na hindi sila perpekto. Kinaumagahan, tinulungan ng ospital ang pagkuha ng sample para sa pagsusuri. Naroon din si Attorney David upang saksihan ang pamamaraan bilang kinatawan ng batas. Bahagyang nag-aalala si Leo na nakaupo sa upuan. Ano po ang ipinapa-check up ni tatay? Tinitigan siya ni Mang Jose ng matagal. Sa huli ay sinabi lang, health check-up lang. Masunuring inabot ni Leo ang kanyang kamay at hindi na nagtanong pa. Hindi pa alam ng bata na ang pagsusuring iyon ay maaaring mag-alis sa kanya ng titulong tatay na kanyang tinawag sa loob ng 15 taon. Nakatayo si Clara sa labas. Namumutla ang kanyang mukha at namumula ang mga mata ngunit hindi na umiiyak. Marahil sa oras na ito, alam na rin niya na wala ng paraan upang itago. Ipinadala ang sample para sa pagsusuri at kailangang maghintay ng ilang araw. Ang mga araw na iyon ay tila isang buwan. Hindi na binanggit ni Mang Jose ang usapin ng ari-arian. Hindi na niya binanggit ang abogado. Hindi na niya binanggit ang kanyang testamento. Buong araw ay nakahiga lang siya at nakatingin sa kisame. Paminsan-minsan ay tumitingin kay Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasalungatan. Minsan ay napapaiyak siya sa awa. Minsan naman ay tumatalikod na parang hindi makatiis. Patuloy pa rin si Elena sa pagpunta sa ospital. Nagdadala ng arroz caldo. Naglalaban ng damit. At nakikipag-usap sa doktor. Isang hapon, habang nag-aaral si Leo, biglang nagtanong si Mang Jose kay Elena. Galit ka ba sa akin? Natigilan siya sa pagbabalat ng mansanas. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumagot. Matagal na akong galit. Ngunit ngayon ay masyado na akong pagod kaya wala na akong lakas.
Ngumiti ng mapait si Mang Jose. Tama ka. Napakasama kong nabuhay. Ibinuntun ko sa iyo ang lahat ng sisi sa kawalan natin ng anak. At pagkatapos ay, natigilan siya. Namumula ang kanyang mga mata. Akala ko may anak ako kaya ko ginawa iyon. Hindi siya tiningnan ni Elena. Ang kanyang boses ay pare-pareho na parang nagkukuwento ng ibang tao. Kung tunay na anak mo si Leo, ibibigay mo pa rin ang lahat ng ari-arian mo sa mag-ina niya, hindi ba? Nanahimik si Mang Jose. Ang katahimikan na iyon ang sagot. Tumango si Elena. Kita mo? Hindi mo ako mahal. Naramdaman mo lang ang pagkakasala. Dahil naloko ka ng ibang tao, ang pangungusap na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang reklamo. Umiling ni Mang Jose. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na napakahina niya. Sa ika-4 na araw pagkatapos ng pagsusuri, lalong nanghina ang katawan ni Mang Jose. Tinawag ng doktor si Elena ng mag-isa. Lalong nanghina ang katawan ng pasyente. Kung may kailangan pang ipayo, dapat maghanda na ang pamilya. Pagkatapos marinig ni Elena, ay tumango lang siya. Hindi umiiyak. Marahil ay matagal na siyang umiiyak, kaya pagod na rin ang kanyang mga luha. Nang hapong iyon, dumaan si Leo sa ospital. May dala siyang bag ng orange. Pagpasok pa lang niya, ay ngumiti na siya. Tatay, nakakuha ako ng mataas na marka sa Filipino ngayon. Pilit na ngumiti si Mang Jose. Basahin mo. Anak, umupo si Leo. At ang kanyang boses na may halong hiya ng isang estudyante ay umalingaw-ngaw sa silid ng pasyente. Ang sanaysay ay tungkol sa kanyang ama. May bahagi na nabasa niya hanggang sa mapipi ang kanyang lalamunan. Ang tunay na ama ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga. Ang nagdala sa akin sa paaralan at nagturo sa akin ng mabuting pag-uugali para sa akin. Siya ang aking tunay na ama. Pagkabasa niyan yon, natigilan din si Leo. Marahil ay matagal na niya itong isinulat, bago pa man niya nalaman ang katotohanan. Umiling ni Mang Jose. Tahimik na dumaloy ang kanyang luha. Marahil, iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nauunawaan niya na ang relasyon ng pamilya ay hindi nakasalalay sa dugo. Nang gabing iyon, dumating si Clara. Hindi na ang kanyang dating ayos. Namumutla ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata. Matagal siyang nakatayo sa labas ng pinto bago pumasok. Nanginginig ang boses. Kuya Jose. Matagal siyang tiningnan ni Mang Jose, at saka sinabi lang. Umiyak si Clara. Nagkamali ako. Mahal na mahal po talaga kita. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Mahina ang boses, ngunit malinaw. Kung may pagmamahal ka, hindi mo lolokohin ang tao sa ganoong paraan, hanggang dito na lang tayo. Walang dagdag na pagreklamo. Walang masamang salita. Dahil minsan ang pinakamagaan na pagtatapos ay ang pinakamasakit. Matagal na umiyak si Clara. At sa huli ay umalis din. Mula noon, hindi na siya bumalik. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang opisyal na resulta ng DNA test mula sa klinika na dinala ni Attorney David. Nang basahin ang dokumentong nagpapatunay na 0% ang posibilidad na siya ang biolohikal na ama ni Leo, dahan-dahang pumikit si Mang Jose nang may matinding pait ng pagtanggap sa katotohanan. Kinaumagahan, bumuhos ang malakas na ulan sa Manila. Lalong humina si Mang Jose, halos buong araw na siyang naka-oxygen. Halos alas 5 ng hapon, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Ang kanyang payat na kamay ay nanginginig. Elena, napakarami kong pagkukulang sa iyo. Walang sinabi ni Elena. Umupo lang sa tabi. Tiningnan niya si Leo, na nakatulog na nakasandal sa upuan. Mahinang ngumiti. May anak na rin sa wakas, ang ating pamilya. Isang napakaliit na pangungusap, ngunit nagpahapdi sa mga mata ni Elena. Lumingon si Mang Jose sa kanya sa huling pagkakataon. Putol-putol ang boses. Salamat. At hindi mo ako iniwan. At saka mahina niyang sinabi. Patawarin mo ako. Sa labas ng bintana. Umuulan pa rin. Ang tunog ng heart monitor ay humaba at naging isang manipis at pantay na tunog. Lahat ay naging tahimik. Matagal na nakaupo si Elena sa tabi.
hindi sumisigaw, tahimik lang na inayos ang kumot para sa kanya na parang isang gawi. Sa wakas, tapos na ang 32 taon. Ang libing ay simple, walang ingay, walang maraming tao. Ang nakakagulat sa marami ay si Leo ay nakatayo sa tabi ni Elena mula simula hanggang matapos. Nang ilibing ang kabaong, tahimik siyang tumulong kay Elena. Mahina niyang sinabi, "Inay, magpahinga na po kayo." Ang salitang inay sa pagkakataong ito ay napaka-natural, hindi na nahihiya. Pagkaraan ng 3 buwan, dahil hindi napirmahan ang paglilipat ng mga ari-arian bago pumanaw si Mang Jose, nanatili kay Aling Elena ang pamamahala sa 6 na pintong apartment na paupahan na ginagamit na niya ngayon para sa pag-aaral ni Leo. Nanatili siya sa lumang bahay. Ang maliit na patahian ay patuloy na gumagana. Ang pagkakaiba ay ngayon ay mayroon ng ingay ng mga tao sa bahay. Lumipat si Leo upang manirahan kasama niya para sa kanyang pag-aaral. Tumutulong siya sa pagluluto, pag-aayos ng mga kuryente. At sa katapusan ng linggo, ay sinasamahan niya siya sa pamamalengke. Minsan ay nagtanong ang kapitbahay, "Sino iyon?" "Ate," ngumiti ng napaka-inosente si Elena. "Anak ko." Kung minsan, kinukuha ng buhay ang isang bagay mula sa isang tao at pinapalitan naman ng iba. Hindi kailangan ng dugo upang maging pamilya ang nananatili sa iyo kapag ikaw ay pinakamasakit ang tunay mong kamag-anak. At marahil sa huli ng kanyang buhay, naunawaan din ni Mang Jose ang isang bagay na ang pinakamahalaga ay hindi ang ari-arian o tagapagmana, kundi ang taong nananatili sa iyong tabi kapag wala ka nang mawawala. Mahal na mga tagapakinig, lahat tayo ay dadaan sa pagkawala, mga pagkakamali, at mga sakit na tila hindi mapapatawad. Ngunit sa huli, ang nananatili ay hindi pera, o pagtatagumpay o pagkabigo, kundi kung paano tayo nabuhay sa isa't isa, nang may pagmamahal at kabaitan. Ang taong marunong magmahal sa kanyang mga magulang, pahalagahan ang mga kasama niya, at panatilihin ang kanyang integridad, maaga o huli, ay makakatanggap din ng kapayapaan. Salamat sa inyong pakikinig. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at suportahan ang Radio Kwentong Takip Silim upang hindi makaligtaan ang susunod na makataong mga kwento.